Nais niyo bang matuto ng bagong teknolohiya sa pag-aalaga ng tilapia na nagre-resulta sa mas malaking kita? Ating pag-aralan ang Modular Tilapia Cage Technology. Year 2000, nagsimula akong magpalaisdaan. Nag-start muna ako sa dalawang cages lang hanggang sa dumagdag ng dumagdag. Sa ngayon ay 22 cages. Nung hindi modular, kalimitan hindi maganda ang tubo. Parang minsan lugi. Nung nag-start akong modular, parang hindi ako nalugi. Kaya yun ang aking pinagpatuloy ko, yung pagmo-modular. Ano nga ba ang pagmo-module? Ang modular culture system po ay isang paraan ng pag-aalaga sa Taal Lake ng mga fish cage operator kung saan gumagamit po sila ng 2 to 3 cages para po sa isang stocking or para po sa isang culture cycle. Paano naman ginagawa ang pagmo-module? Bale, sa isang cage po na inistakan nila ng 100 to 200,000 pieces ng fingerlings, pagdating po ng time na malalaki na po yung isda or ika-3rd to 4th month po ng cycle, minomodule na po nila ito or hinihiwalay po nila yung malalaking size from one cage to another cage. Ilalagay po nila sa another cage yung malalaking isda. Then, after po nun, yung malalaking isda na yun na po yung for first harvest. Then, yun po ay patutukain nila ng 1 to 2 months. Then, after po nilang ma-harvest yung nahiwalay na isda na yun, yung natira po, ganun po ulit yung gagawin po nila. Ihihiwalay po ulit nila yung malaki sa maliit. Then, pakakainin po ulit yung isda na malalaki. Then, i-harvest po ulit. Sa paraan po yun, nagkakaroon po sila ng monthly harvest which is nakakatulong para sa cash flow po ng mga operator po sa Taal Lake. Ano pang mga bentahe ng modular kumpara sa rekta? Kapag direct po ang culture system na ginamit, ang presyo po kasi sa Taal or ang farm gate price ng tilapia sa Taal is malaro po. Nagfa-fluctuate po ito. Kapag direct ang culture system, isang presyo lang po ang tatamaan ng culture mo. So kapag tinamaan po nito is mababa, may tendency po na lugi po. Unlike po sa modular culture system na hindi po sabay-sabay ang harvest, ibig sabihin hindi rin ho pare-pareho ang presyo or ang farm gate price na tatapatan ng harvest mo. Meron po dito na time na mataas, then mababa, then biglang taas ho ulit. Kahit papano po, kung mamaman tayo sa mababang presyo, mahahatak pa rin po iyon ng matataas na presyo. So parang mas okay po siya kasi nga po, hindi po iisang presyo ang tatamaan po natin sa isa pong culture cycle. So, for example po, humarvest po sila ngayon ng 90 per kilo, then next month, nasa 80, then after ng harvest na yon nasa 100. So, parang naaano po nila na hindi po lahat ng harvest nila is tatama po sa mababa ang presyo. Kasi pag module, madali agad siyang na-harvest. Nakakatulong yung sa katulad ng financer kasi agad makakaano kami ng patuka, ganun. Pag modular. Pag hindi mo naman modular, matagal siya bago ma-harvest. Yung pera nun, hindi agad namin may bayad sa patuka kasi nga matagal siya bago pa ma-harvest. Kung nag-module, maganda ang kita niya. Katulad ng financer, at saka sa mag-aalaga, nakita sila. Isa pa rin niya yun, tuloy dire-diretso yung harvest. Bukod sa magandang teknolohiya, mahalaga rin ang mahusay na feeds sa pag-aalaga ng tilapia. Marami po akong patukang nagamit. Mas matimbang itong sa tati
Dito ako nag-focus sa tati na siyang gamitin. Maano sa isda, mabigat siya sa pagka nag-harvest, matimbang. Okay po yung ng tati, performance po ng tati ay yun po ang ginagamit yung ngayon. Kumikita po ako doon. Bahagi ng sistema ni Ginang Zenaida ay ang pagpapanatili ng bukas na komunikasyon. Lahat ng patauhan ko pinatawag ko para magkaroon ng open forum, para nalalaman ko yung hinaing nila, para kung meron akong magagawa, gagawin ko. Nalalaman din nila yung yung gusto kong ipaano sa kanila, ganun. Ang resulta nito ay kooperasyon. Magagawa ng lahat ang kanilang parte upang masiguro ang matagumpay na modular tilapia cage operation. Para makatanggap ng updates, mag-subscribe sa Tate TV YouTube channel at i-follow ang Tate Aqua Feeds Facebook page.